Ito sa 33rd Infantry Battalion, may nag-iisang legend na lahat ng tropa, officers at tropa, highly recommend, sir, pwede ba si Staff Sergeant Julhaib Ajijul ang i-feature. And karangalan ko na i-feature si Master. Medyo mahaba-haba to kasi 10 episodes kami. Pero ito ang regalo na rin niya sa mga susunod pa na tropa dito sa 33rd Infantry Battalion dahil malapit na mag-retire si Master. And very proud tayo na si Master ay isang MNLF integree. And sa mga kwento niya na susunod, ikukwento niya yung gaano ka-dedicated yung isang fighter, lalo na isang tausog fighter. So, episode 1, ikukwento niya ang buhay ng isang batang Julhaib Ajijul sa Indanan, Sulu. Assalamualaikum sa lahat ng mga nanonood. Ako po si Julhaib B. Ajijul. Pinanganak sa Siunugan, Indanan, Sulu. Yung elementary pa ako, doon ako nag-aral. Tapos pag grade 6, lumipat na kami sa Metro Hulu dahil redo-redo. Pero yung mga redo, wala ako nakialam doon. Tapos, nakapag-aral din ako. Pag-graduate ko high school, nagpunta sa Tawi-Tawi University, Sangga-Sangga. Doon ako nag-aral. Nagbalik ako sa Mindanao State University, Sulu. Doon ako nag-graduate ng 1997. Pag 1998, na-enlist ako bilang sundalo ng integration dahil napili yung may mga screener doon, yung mga walang redo-redo, walang kasalanan, siyempre na-qualified ako. Kasi may pinag-aralan. Master, pwede mo, college graduate ka? Yes, sir, fisheries technology. Okay . Pero ikwento mga muna yung bata ka pa, yung background ng father mo. Oo. Assalamualaikum balik yung tatay ko. Ito yung kilala sa District Indanan. Si Maas Ajijul. Once pinagpangalan siya sa lulo niya. Kaya ang pamilya namin Ajijul din. Kasi yung pangalan ng tatay ko, Ajijul. Pero ang lulo niya, Ajijul, kaya Juan Ajijul. Ajijul siya? Okay, lolo mo ang father mo . Tapos siya member ng mga negosante, smuggler, from Hulu to North Borneo. Namimbil siya ng iminilip dahil kinakalga-kalgaan doon yung mga wounded. Naradulan sa hiro, siya yan ang nagkarga doon. Ganun ba? Iminilip. Oh, yes, sir. Kwento mo nga. Sige, si Radolan Sahiron. Radulan sa hiro, tatay ko ang nagkarga. Di ako yan matakot magsabi. Nung tamaan siya sa kamay. Kasi tapos iba pa yung mga iminilip, sir, Kwan. May sugat dito. Nakita ko maliit. Kaya naranasan ko talaga. Sabi ko, grabe, gila. Ikwento mo nga na maliit ka. Ano yung nakikita mo noon? Nabantayan ko na yung mga iminilip. Dala-dala sa bahay namin. Ipasok sa mga paksul. Kung mag-kanyon. Ganon? Habang di pa maibak ng tatay ko sa Kwan. Sandakan. North Borneo. Tapos kung maibak na pagbalik, magaling na sila. Kaya kilala ang tatay ko. Ganun ba? Sandali. Ano to? Ito, masayang kwentuhan. So, ang tatay mo, ikot-ikot. So, sabi mo, negosyante. Pag magbakbakan, ito, classic, si Radulan Sahiron. Kung ang tatay ko kahit bakbakan, hindi siya halata ano-ano. Kasi hindi siya magsali. Negosante siya. Pero yung maingat siya magdala ng mga wounded kasi secret. Paano nga? Example nga. Ngayon, may kwento na natin. Anong style ng father mo noon nung naggaganon siya? Anong style? Itatago muna sa inyo? Juan, sir, tinago na kami sa mga kapatid niya, mga negosante. Siya, wala na sila na magkagasto sa amin. Kasi nagmimbil na siya sa organization. Yung mga kita niya o ano-ano, mabulintil na doon. Kaya napubre siya. Tapos nag-asawa pa marami. Dahil saan kadakin yung mga smuggle, mag-asawa siya doon kasi may kaya.
Pero salamat ito kami, nakapag-aral. Lahat Ganun ba? kami. Ang wala nakapag-aral yung mga ate ko, kuya ko nag-training iminilip. Pero walang pinag-aralan. Pero yun talaga pala naging buhay niya. Kunyari, may nasugatan na MNLF kasi hindi mo naman pwede silang ipa-admit sa... Sa hulusil. Hindi, Ba- sige. Bali hosted na ba siya, Sil? Kung di niya dalahin, delikado ang buhay niya. Ganun. Kilala na siya. Puntahan siya, secret. Ikalgamu. Na siyempre, may iso, pinarunuan, anong usapan nila rin na natin alam. Kung di na ikalga, delikado. So, at saka walang ospital kasi natatanggap sa kanila sa Solo. Wala, Sil. Dahil, siyempre, huhuliin sila doon. Pero mayroon sila, Sil, mga medical one, yung mga marunong tulad kay Dr. Abu. Si Dr. Abu yun, isa siya sa kwan. Surgery talaga, Sir. Laisin nag-aral sa Manila, pero nag-member ng iminilip. So siya ang pero hindi naman niya kaya lahat Hindi na kaya niya kasi walang gamot. So ikaw noon bata ka, ano yung hindi mo makalimutan ng mga itsura ng mga naka-wounded noon na mga... Yung mga dito, Sir, sa liig na sugatan. Tapos subuan na lang yung parang hose. Dinahidaan dito sa kwan. Direct na isupagus. Mga ganon. Tapos Batang-bata. Sil, malalim dito sa mga likod. Matama ng kanyon, yung shrapnel. Kitang-kita mo yun, batang-bata ka. Oo, Sil. Kaya nag-aral talaga ako. Saka sabi ng tatay ko, mag-aral kayo. Magpagpirahan man ito sa Metro Hulu, mga kapatid niya. Hindi kayo. Yung pala naging buhay mo. Late 70s. Late 70s. 79 ako nag-81 yan ako nag-elementary. Ganon na. Pero yung 70, batang-bata ka nung kainitan Pero doon. malaman ko na sila yung mga 6 years old pa ako. Wala pa man yung mga kindle-kindle noon, mga ano. Makita ko yung mga undid-undid. 1974 pumutok doon eh. Baka kasi mga 1970, mga 76. Kaya pala ganun ka respetado rin ang father mo. Oy, sir. O sige, nung magsundalo ka na, ito na tayo. Assalamualaikum balik. Noon magsundalo na ako, na-enlist ako November 16, 1998. Nag-training kami sa 3rd Marine Brigade. Extension ng 1st Division, 3rd Marine Brigade. DTO ang tawag. Tapos yung nakagraduate na kami, nag-OJT rin kami sa Battalion Team Landing 9. Marines. Marines. Ang battalion commander namin, yung hindi pa general noon ni Sir Saban, colonel pa. Colonel pa Sir Saban. Yan ang battalion commander namin. Team Landing 9 sa Igasan, pati Sulok. Sa Igasan, galing din ako doon. Igasan, sir. Tabing May dagat. beach, may beach. Oo, tabing dagat. Oh. Tapos yung nakatapos na kami nag-OJT, dumating na yung isip at saka Task Force Sultan. Yung tamang-tama pagtapos namin OJT, binigyan na kami kaagad baril. Nag-join na kami sa gira. Ang company commander namin, Captain Parena. 26 company. Ang IXO niya, Captain Lamorena. Tapos, kadalakad namin, makagira, makarecover, pero hindi ko iniisip noon yung mga award yan. Ang sa amin, tumulong lang maggira, magtugis sa Abu Sayyaf. Anong taon na to? Mga 2000 na to, Master? Oo, 2000 na, sir. Kainitan to. Kainitan, grabe. Araw-araw gira namin. Sige nga, ikwento mo nga. Ano tayo? Gira-gira muna tayo. So, una mong gira. Tapos hanggang na-deploy ako ang squad leader kasi senior at saka may pinag-aralan ako kunti. Ako ang squad leader sa Tanom Elementary School, pero sakop din yun ng Patikul. Tapos na-assign kami doon, di may iwasan yung rinirikon namin yung perimeter area. Rikon mga 200 meter to 200. Wala din kami na enkwentro panahon ni Abu Sabaya. Doon sila sa Tanom. Sa bundok ng Tanom. Tapos yung first encuentro ko talaga, yung ako talaga ang
yung Turya patay, yung tatlo kami. Ubildi kami hapon na. Nagpaalam ako sa kasama. Magbili kami durian sa barangay Kanday Mampalam, pati Pulsulo. Tapos, ito Luz Kumana Busayap, tawag Kumandin Lambitong, pamangkin ni Radulan sa Iron. Kumpiyansa ako kung mga Busayap, makakilala, di magkuhan kasi may batas. Habang naglalakad kami sa kalsada, rap road yung kalsada, kuhan bali, line formation kami. Tapos nag-signal na yung kasama ko may tao. Paglingon ko sa kanan, tinutukan na kami ng mga Busayap, yung team ni Lambitong, Muin. Ang pangalan niya Muin alias Lambitong. Pag-inkwentro namin, wala din sila pinalad makapatay sa amin. At kami, nakawundid ako 3. Si Dato Ismal, kung buhay ka para Dato Ismal, ikaw yung nawundid sa kamay. Nag-draw tayo. Tago ko sa mangga. Ikwento mo nga kasi na-interview ko yung grupo ni Radulan sa Hiron pero mga kuwan na to, yung huling grupo niya. Paano nangyari yun, Master? Ano mo, i-detalyin mo, yung pang Fernando po na makwento ba? Paano nangyari? Yung nangyari yun, magbili kami durian, naglalakad, tapos may patayin sila sana. Kami ang nadatnan. Asan kayo? Naglalakad kayo? Oo, naglalakad. Tapos bigla kami, pagsabi ko, huwag kayo magpaputok, kami mga integration. Nagpaputok din na, nag-counter na kami. Pero wala akong nag-alis sa kalsada, pinabayaan ko ang maraming putok. Parang tinamaan kami ng ipo-ipo, hindi na makita. Pero kinauntil ko pa rin. Yung kalaban, yung mga kasama mo, nagtakbo, nag-drop. Yung dalawang kasama ko nakatago sa kaliwang banda ng kalsada kasi may bangin-bangin doon para makatago. Tapos doon sila napubya, nakatago sila sa tindahan. Yung mga paninda ng tao, mga garapon, yung mga binitay-bitay dudol, yung mga kuwan, matamaan, mga kawayan, sabi nila tayo pang hindi matamaan. Kasi yung malaking bagay, natamaan na nagtakbo. Ganun ba? Oo. Pero naiwang ka sa... Pero ako naiwan ako sa gitna ng kalsada. Ang plano ko, magpatay-patay ako. Tapos paghiga ko ganyan. Pero naka dito sa regil yung baril ko. Pag may maglapit, kuwanan ko banatan. Wala man maglapit. Tapos yung nag-volume file na sila, yun pala yung pagkuhan nila. Nag-atras na. Pero nagpatay-patayan ka talaga. Pagtayo ko, pinahabol ko sila ng putok. Pumunta na yung guide namin. Sabi niya, Sir, alis ka na dyan. Magpunta na tayo sa kabila ng tulay. Sabi ko, wag. Kasi di natin makita yung dalawa kasama. Si Abdul Jan. Sa kay Banda, Juan. Kalimutan ko na. Biduri. Nandyan pa ngayon si active pa si Abdul Jan. Nandyan siya sa school sa Buanga. Tapos sir, yung mga tao, maglibing sila sana kasi full tilt na yun, di makadaan. Kasi nag-iinkwentro kami. Tapos yung naglayas na hindamuin, Team Lambitong, nakiusap na roon sa akin yung Hiyaji sa Alisuri, kung pwede huwag na maggira kasi maglibing kami, di makadaan yung patay. Sabi ko, okay na. Hindi man ito kasalanan namin kasi inambus kami, hindi kami nangita ng gira, pero simple lumaban kami. Pero sabi ko, naglayas na. At saka nag-report na sa akin yung babae matanda. Sabi niya, sir, may wounded sila 3. Yung isa rin makalakad, naulong sa bangin. Na parang sa manok na nalaw sila ba, natakot. Pero ako, wala din ako mga gasgas. Tapos sabi ng kasama ko, ano yan dito? Sabi ko, wala man ito alikabok. Dalay nila ako sa kuan. Para hindi nataman ng bala wounded kasi panahon nun ni Rap. Rada. Pag ma-wounded ka, promotion 1 rank. Alam ko yan. Kasi makahiya mag-wounded tayo. Walang hindi na wounded. Pero tinamaan ka. Wala sir sa awan ng wala akong naramdaman na tamaan. Pero grabe ang bala sir. Grabe. Hangulan, hangin. Tapos mamaya-maya nakadating na yung green post namin. Kaling tanong.
kala nila patay na kami lahat. May dala na sila sir kuan yung mga pang kuan-kuan ng patay. Badibag. Oo, yung mga duyan. Hmm. Sabi nila, lagay na lang dito para makuan natin. Kasi talaga alam nila walop Ay, kayo. kasi doon sa Patikulsi, wala akong matira. Kasi palagi magganyan ang kutok na. Sabi nila, tiniwasan talaga, tinadtad. Wala na yung mahanap bangkay. Pero pagdating nila, sir, nagtawa rin ako. Sabi po, salamat sa mga integration, third batch. Oh. Wala tayong nahabol. 3 lang kami. Ang kalaban namin 7. Nawundiran sila 3. Pero wala kami nahabol. Na, sabi ng mga family daod sila, mga batsing ko, sabi na, sa kagawad ikid, kung buhay pa siya dyan sa Kadayman Palam, habulin natin, kung dito sila, bipat sila. Hmm. Pero may baril sila. Autorized sila magdala baril. Kasi CSDF sila. Sabi ko, wag na para di na dumagdagang casualty. Hmm. Kasi di masigurado ang gira, baka tayo ang magkaroon ng casualty. Tapos sir, mga ilang buwan, inalis na kami roon sa Tanom. Yung Pedro. Tapos, yun, lumuhin na kami sa operation. Yung operation namin, kada operation Captain Parina, saka sila Morena kung wala pa nag-retire, lalo na Sir Garcia, yun ang maalala ko platoon leader namin, si Kan Lieutenant Garcia. SF yun, Master? Isip. Anong SF company? 26 Isip Company, galing Davao sila, sir. Hmm. Galing Davao. So kayo na mga bagong integrity pala nun, ano kayo? Sinalpak kayo sa SF? Sinalpak kagad, sir. Wala yung mga second batch, third batch, wala pa. Ay, first batch, sama na kami. Second batch, kuwan pa sila, sir. Rinipresil pa sila sa mga Baguio, Tinur. Ano ka ba, third batch ka? Third batch, sir, regular. Pero kami talaga yung wala na kami na pasyal ng one integration kasi naggira na. Hmm. Yung second batch, doon sila sa mga Baguio ron pasyal. Hmm. Kami naggira na. Pinabalik na sila kasi sabi nila kawawa na yung third batch na gamit. Wala pa experience. Kasi talagang pagpasok nyo, talagang yun na. Yun na, yun. Direct na yun gira. talaga yun eh. Kainitan nun eh. Kainitan na. Marami na hostage. Yan, yung mga galing... Sipadan na hostage. Sipadan, oo. Na yun, na maggira. Maggira na kami. May mga marikubil kami. Tapos yung na-attach naman ako sa DID, pagtawag ng DID, Pulo Internal Defense. I-monitor namin yung kwan. Saan magdaan yung hostage. Tapos bigla na lang sila magsakay sa kwan, aeroplano na na-release na. Nalukat na daw. Ganon? Oo. Di malaman kung saan nagdaan. Saan, anong pinagkalgaan. Yan ang abangan namin kay Dasil Parina. Sabi na mapagod tayo dito. Maganda pa sabi na sa bundok. Bundok tayo mag-operation para makarecover doon. Pero yung una mong encounter, Master, kasi dami mong encounter, anong kwan mo nun? Dugon tausog talaga. Pero tausog versus tausog yun. Tausog versus tausog. Pero yun talaga sila yung mission ko, pumasok magsundalo. Hmm. Labanan yung mga lulisilimin, yung kasi siyempre may pinag-aralan ako. Hmm. Kung tutusin din ako magpasok, mag-abroad na lang ako. Pero pumasok ako. Kasi makabiktim sila. Lalo rumami. Kasi nung panahon na yon, buong Sulu kasi sila. Buong Sulu eh. Ngayon kasi wala na, di ba? Wala na. Grabe ganda ng baril nila noon, sir. Sige, ikwento mo nga, Master, gaano katindi yung mga abusayap nung, yan, yung pagpasok mo, gaano sila kalakas, katindi? Ang lakas ng mga abusayap, mga may 90 RR din sila yung tinawag ni Quilis. Tapos yung mga baril nila, mga import. Pero linabanan pa rin namin. Yung iba nakuha namin na recover. Pero wala, pinalan doon mga award kasi ang mission ko, gira lang. Na-enjoy ako sa gira. Yung mag-duwin-duwin. Bakit? Bakit? Kada lakad. Dito ka nakilala. Legend ka rito sa 33rd dahil ina-enjoy mo daw yung gera. Gira, hindi talaga sir kasi libangan. Wala naman libangan. Kasi hindi man ako marunong sa opisina. Mga sa field na lang.
Ganun ba? para makatulong. Kasi ang mission, tumulong tayo sa bansa. Balikan ka natin, sabi mo, in-enjoy mo yung gera? Hindi ko ang gira panahon, bata pa ako. Kasi, malungkot kung walang gira. Grabe siya. Mga ganitong, hindi, sige nga, iyan ko nga yung utak mo nung panahon na yon na, yun, utak. Ang panahon na yun, araw at gabi kami maglakad. Maghanap kami ng mga abusayap. Kasi yung mga asit namin, mga nagsurrender sila, nagbaliktad. Taga Patikol. Halos naikot ko yung Patikol. Alok, Panamaw, Sulu. Panglima Estino. Kamanris. Panahon ko doon. Naikot namin yan sila lahat. Sina Robot pa kalaban nyo nun? Robot. Radulan, Robot. Robot. Sino pa si Mga Albadir. Albadir? Kalaban na namin. Oo. Albadir. Kalaban na namin. Tapos, wala na kami nagtagal doon. Yun na ang pinagsisi ko. Umalis lang sa hulo, wala akong nakakuha mga award. Mayroon nakasali pangalan pero walang ordeal. Pagdating sa Tinay, basilan kami, panahon ni Colonel T. Harris sa Mataling Lantawan. Mataling Lantawan Municipality kami nasain. Halos naikot din namin yung mga area ng Lantawan. Matarling, mga tawag Kapatagan Grande. Mga maligi yung pinanganakan ni Abdurrazak Janjalani. Pero doon, wala kami pinalad sa enkwentro. Tapos, wala nagtagal ang Tinaybi sa Basilan, panahon ni Colonel T. Harris. Nalipat kami sa mainland. Galing kami Basilan, nagdating kami sa Sibuko. Doon. Pag Sibuko ang hanap namin, yung doon din daw ang tinitira nila Abu Sabaya. Saka kalimutan ko yung commander ng EMI, yung naghustid sa Zamboanga. Sally. Doon sila naglayas. Commander Sally. Yung hinustid nila na silang tao nangyari sa Sa Batangan. Kabatangan, kasi di sila makaalis. Pupunta sila Sibuko. Yun ang sinundan namin. Iriyan nila. Yun. Kalimutan ko Hadi Bas. Hadi Bas, no? Commander Basil. Commander Basir. Hindi ko, sigurado. Pero yun. Kabatangan, Commander 2001 Basil yun. o Basir. Yun na. So, yun ang first episode ng 33rd Ivy Legend Master Jul Haib Adjijul.